Magandang gabi, mga kalagay! Andito tayo sa huli ngayon. Matagal tayo nawala sa ating programang Kamusta ang lagay mo, kalagay? Kalagay, kumusta na kalagay? Bago nating kamustahin yung mga kamustahin natin yung mga Mexican viewers natin. Dahil, anong araw ngayon? Happy! Maligayang 5 de Mayo. 5 de Mayo sa ating mga kaibigan at mga viewers ng mga Meksikano. Oh, say something in Spanish. Viva Mexico! Viva Mexico! Yan, 5 de Mayo. Sa Pilipino naman. Sa Pilipino, Mayong 5 de Mayo. Kung sa Hapon naman, Dungo arigato gozaimasu. Oh, konbanwa, ohayo gozaimasu. Ano pa? Sa Italiano, Okay? merci beaucoup. French yata yan eh. French ba yan? Kung sa Italiano kalagay, ay buongiorno. Buongiorno. Yan. Spaghetti pizzeria. Okay. Sa Insik, dahil ikaw ay Filipino-Chinese? Sa Incheck. Walang masabi ang Walang ating masabi. kalagay. Kung hindi, ni hao ma. Ni hama, guay ni Tosya, shishine. susine. At saka ano pa mga kalagay ang ating mga babatiin. Okay. Bago Sa German, Oh, slice natin. Slicenhauten. Slice natin. Van Houten. Yeah. Ano pa? Kung takot sa houten, takot sa houten. Sa German din 'yan. German din, Okay. Ano yung mayaman sa Japanese? Mayaman sa Japanese. Ano? Nakakutsi. Okay. Ano pa? Ano yung yan lang yata yung alam ko. Yun lang ba ang alam mo? Okay. Yan. Sige. So, kamusta yung lagay mo nung umuwi ka sa Pilipinas? Bago ka lang dumating galing Pilipinas, di ba? Kakararating ko kalagay actually noong middle ng April. Balita ko, pumunta ka ng Samal Island nang nag-acquire ka ng real property doon. Wala naman. Maliit lang naman ang nabili namin doon. Alam mo naman, kailangan natin mag-invest. Mag-invest. Tamang-tama dahil yung topic natin ngayong araw, anong topic natin ngayong araw? sponsored by Coca-Cola. Coca-Cola. Ito ang ating sponsor for the day. Sponsor for the day. Ang nagpa-sponsor sa atin si Coca Nicolas. Coca Nicolas. Ito ngayon ay portion ng ating programang Usapang Pangkanto. Alam ko, usapang inusapay. Usapang kanto Usapang lang. kanto Nawala lamang. yata ang ating music. Nawala yung music ba tayo? Sige. I-on natin. Okay. Dali, tignan natin yung mga baka may technical difficulties may pa tayo. technical difficulties tayo. Alam mo, pasensya na po. Okay. Ayan. Okay. Ulitin natin. Itong Okay. So, ang ating portion ngayon ay Usapang Kanto. Ayan. Okay. Sige, simulan mo na. Hindi mo ba na-explain yung pagpunta mo ng Pilipinas? Ano yung bang ginawa mo doon? Ilang araw ka doon? Bago natin explain yung kalagay, bago ko ikwento sa inyong lahat, sa ating mga viewers, ang pag-uwi ko ng Pilipinas, gusto ko munang batiin ang aking may bahay. Oy, batiin natin. Dahil malapit na ang kanyang birthday, ang kanyang 35th birthday, 35 years old. Happy birthday sa aking may bahay na si Bybee ngayong Miyerkules. Happy birthday, Miss Bybee Peña Flor. At salamat sa mga dumalo ngayon. Lalo nang kay Mr. and Mrs. Lim. Kayo ba yun? Kami yun. Na bumili ng napakasarap
Napakalinamnam na cake. Salamat. Okay, salamat. Shout out daw si Mrs. Oh, Happy birthday kay Madam Barbie! ayan, ayan. Ayan ang mga magagandang dilag. Ready, get set, go! Usap kayo, ha? Kasali ka dito, kasali ka sa mga unggoy. Halika! Oh, Masyadot po! Sinong pinakamagandang? Happy birthday, Barbie! Happy birthday, Barbie! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Barbie! Pusan! napakagandang kanta. Palakpakan natin. Okay, palakpakan. Stay tuned mga kalagay dahil ang i-discuss natin ngayon sa ating usapang pangkanto ay tungkol sa retirement. Ayan, mga kalagay. Retirement. Hindi retaso na galing kay Juliet, kundi retirement. Okay. Pero bago yan kalagay, bago tayo mag-discuss yan, alam mo, bago ako nakauwi galing ng Pilipinas, sa Pilipinas, dati ang pagpunta lang natin dati is magbakasyon tayo para makapag-enjoy tayo, pero iba na ang naging mindset natin ngayon. Iba na. Meron ng hint towards business. Hint towards business and hint towards investment at hint towards future. Okay. Ayan kalagay. Pero bago natin ipatuloy itong ating talakayan. Okay. Meron ba tayong lihim na liham? Meron tayong lihim na liham, ha? Ayan. Tingnan natin yung nagpadala ng sulat nung makalaang linggo. Nakaraang linggo. Nagtaka itong ating mga viewers kung bakit wala tayo nung pagdating ko noong last month. Siyempre nanood tayo ng boxing nung nakaraang 2 Sabado. Tapos yung nakaraang Sabado, ikaw ay nagkaroon ng karamdaman. Oo. Ano bang iyong karamdaman kung gusto mong may share sa ating mga viewers? Na-experience ko lang ay nahirapan akong palambutin. Nahirapan kang palambutin. Oo. Ang iyong Ubo. ubo. Ayan po. Ang kanyang karamdaman ay tumigas ang kanyang Kasi ubo. yung ubo ko matigas. Kaya gusto kong palambutin. Ayan. Yun lang yung parte sa katawan ko na malambot na ngayon. Pero hulaan ko kalagay. Kung bakit tumigas ang iyong ubo. Bakit? Dahil nasobrahan ka sa diatabs. Diatabs. Ayan. Kasi pampatigas ng tayo yung diatabs. Kaya tumigas din ang iyong ubo. tumigas. Ayan. Tumigas. Okay. Lihim na liham. Ayan. Basa. Galing ito is padala pa to ng viewers natin galing sa Timbuktu. Timbuktu ba? Akala ko sa Romblon. Sa Romblon. Okay. Short story. Short story. Okay. Ayan, short story. Ang nagpadala ng sulat ay si Marisa. Marisa. Oo. Aha. Sabi niya ni Marisa, Aha. Pa, ano ba yung sex? Oy, okay. Tapos ano sagot ng tatay? Sagot ng tatay ni Marisa, Aha. yung mag-romansa kami ng nanay mo hanggang tumirik ang aming mga mata. Pagkatapos, Sagot naman ni Marisa, ang haba naman yan, tay. Hindi yan kasya sa kaya biodata ko. Mag-a-apply kasi ako sa tindahan. Hindi ay sex pala sa resume. Sex sa ang ibig resume, sabihin, oo. mali naman pala ang pagkakaintindi ng Oo. tatay. Dapat sabi niya 3 times a week. Hindi ba male, female yun? Pwede rin ganun. Pwede rin, yun pala yun. Batiin natin si Ginoong Nino Balaso na nanonood ngayon. Nino Balaso. Nino, mag-concentrate ka sa mga pasyente mo, ha. Huwag ka mag-concentrate sa podcast. Ayan. Kasi alam ko, nagjo-duty ka pa ngayon. Ayan. Si Nino Balason. Okay. Bigyan ng tugtog si Nino. Wala akong tugtog ngayon, eh. Hahanapin pa. Okay.
So, kapatid, na-discuss natin kanina ang retirement. Retirement. Alam mo kapatid, alam mo kalagay. Oh. Alam mo kalagay yung retirement. Maraming taong takot sa retirement. Bakit naman? Dahil akala nila pag retired ka, matanda ka na. Di ba? Hindi naman dapat matatakot tayo sa retirement. Tama. Oh. Dahil ang retirement, hindi nangangahulugan na mag-retire ka dahil matanda ka na. Oo. Kung mas bata ka mag-retire, Aha. mas marami kang mararating. Ayan. Kagaya ng Kagaya ng marami ka ng mapapaglaanan sa panahon mo. Katulad ng open businesses. Aha. Pwede kang magsimula ng panibagong tatahaking pag-aaral. Ayan. Meron kang mga panibagong hobby. Ayan. Meron kang mga panibagong sports. Ayan. At saka mapapupuntahan mo na yung mga lugar na hindi mo napuntahan noon dahil Kagaya ng kagaya ng kabaret. yun. Oh, hindi pa tayo nakapunta doon. Hindi pa tayo. Hindi pa tayo nakapunta doon. Oh. Oo. Oh. Yung mga lugar na yon hindi namin napuntahan. Hanggang Hongkera lang kami. Hindi mo nila? Shout out kay Briella Mater. Ng California. Ng California ba yan? Ng California, si Briella Mater. Oh. Okay, ano ba ang mga dapat nating tahakin bago tayo mag-retire? Oh, iimbitahan natin si Nino Balason dahil sa susunod tayo na pumunta ng cabaret, Aha. dapat maimbitahan natin si Nino Aha. sa classmates. Aha. Ha? Classmates. Classmates. Sa Oh. Manila, sa classmates. Ayan. Tama. Oh. Yan. Hindi ba sa Red Force District? Red Horse District. Ayan, ha? Si Romel Lecera. Si, Taga Davao. taga Davao. Taga Davao. Taga saan sa Davao? Taga Piapi. Taga Piaping Puti. Taga Piapi. Oh, taga Piapi yan. Taga Piapi. Ayan, taga Piapi. Marapit ba siya dun sa Luz Kinilaw? Hindi. Malayo. Malayo. Oh. Saan ba yung siya Piapi na yan? dun. Sa may palengke. Sa Bangkeruhan? Malapit doon. Malapit doon. Oh, pati malapit doon. pati Si Laverne Apa. Si Laverne. Si Laverne Apa. Singer na yan ngayon. Singer ba yan? Oh, i-YouTube mo. I-YouTube mo. I-YouTube mo. I-YouTube? I-YouTube mo. Ayokong i-YouTube yan. Pamangkin namin yan. Ay, pamangkin niyo ba yan? Shout out po. Oh, ayan. Ano ba yung mga kanta niya? Albularyong, hindi ko alam, albularyong buta. Hindi ko alam. Wala pa siyang kanta. Wala pa siyang kanta. Oh. Malapit na. Malapit na siya magkakanta. Malapit na siyang Oo, nagtatanong si Nino Balason sa'yo, ano daw i-YouTube mo? Si Laverne Apa. Pamangkin namin yan. Singer na yan ngayon. Ay, singer. Ayan. Oh, Basta si Nino, pag mga i-YouTube. Oh, ayan. Magaling yan si Nino mag-YouTube. Oo, magaling yan. Magaling yan siya. Oh. Sige. Lalo na pag tanggalin ng tube. Lalo na pag iyot lang. Walang tube. Okay, number 1, kapatid. Ano ba Sige, dapat? number 1. Number 1. Ang napakaganda itong ating Miss Bohol andito. Ayan, oo. Yan, Ayan, napakaganda. Miss Bohol, ha? Yan. Miss Walang Bohol kupas. yan. Walang kakupas-kupas. Walang kakupas-kupas. Maganda pa rin. 1960 pa nagsimula hanggang ngayon. Parehas lang yung Pareho mukha. lang yung mukha. Oh, Hindi nagbago. hindi nagbago. Oh. Hindi nagbago yung ating Oo, yung ating Miss nagtutulo Bohol. lang yung sipon. Oh. Number 1, kapatid. Number Sige, 1. Ano number ba one. dapat gawin? Ano ba dapat ang mga tatahakin nating mga hakbang para tayo makapag-retire ng maaga? Ano ba? Number 1. Alam kaya alam! Number 1, kapatid. Number 1 is dapat ka mag-prepare. Prepare early. Prepare early. Okay. Prepare when you still have the resources. Yes. May lakas ka pa Mhm. na mag-ipon. Oh, bye, Miss Bohol. Ayan. Okay. Alam mo ba kalagay, meron ng House Bill na ginawa doon sa Pilipinas sa panahon ng dati nating Pangulong mahal na si Digong. Mm. Okay. Si datong Pangulo nating si Rodrigo Roa Duterte Aha. na House Bill 136. House Bill 136 na nagsasabing Ang retirement ay papababain. pabababain ng hindi 60 kung hindi 26. 56. 56. Akala ko 26. Oh, ang maganda niyan kalagay
magkakaroon ka na ng seniors card. Ibig sabihin, meron kang diskwento Oo. sa lahat. Pag nagpapamasahe ka, Okay. pag pumunta ka sa red light district, Okay. Sa beer. sa beer, sa Oo. beer house, Oh, at sa ladies drink, meron kang merong diskwento. 15% discount. 10%. Ay, napaka. Umorder kayo. Tuloy-tuloy lang ang pag-order Oo. ng ladies drink. Yan, talagay. So 56 pwede na magretiro. 56, pero hindi ko alam kung na-approve na yan. Pero, at least sa Pilipinas, gusto nilang pababain ang retirement age. Ang maganda pa, pag umabot ka ng 100, bibigyan ka ng 100,000. Oo, katulad yung kaibigan natin, Na si Marisa. si Marisa. Ang nanay niya umabot ng 100. Hindi, siya, 100 na siya. 100 ba si Marisa? Si Marisa, 100 na yan. Nakatanggap ng 100,000. Nakatanggap ng 100,000 si Marisa. Ay, Nung nako. kanyang 100th birthday, 100th birthday. last month. Pati ang nanay niya nakatanggap. 150 na. Oh, grabe naman yan. Oo, yan alam mo, yung... alam mo ba ang kanyang nanay? Malakas pa, naglalakad pa. Kumakain pa ng beef pares. Yung, na, Oh. yung nanay ni Marisa, Oh, nagpa-badminton na pa. Grabe. Ah, Si Juliet Pami, ha? kundi pa kami lagman. Lagman. Ng Pinsan ng asawa ko yan. pinsan ni Baby. Pinsan ni Baby, abay, nasa Singapore siya ngayon dahil Singapore. nanalo siya ng number 1 salesman. Number 1 salesman. Number 1 salesman ng trust. Ng trust condom. Hindi, ng insurance. Ah, Oh, ng insurance. Okay. Okay, pero alam mo kalagay dito sa Amerika malapit na mag-eleksyon oo, ngayong November. November na. Ang Republican na Republican na candidate din na governor ng South Carolina na si Nikki Haley. Nikki Haley. Kung gusto naman ibaba ni Digong sa Pilipinas ang retirement age, si Nikki Haley gusto naman niyang iakyat ang retirement to 70 years old. 70. Ang SS. Mhm. Paano yan? Magtatrabaho ba tayo hanggang 70? Ah, Ako, magre-retire na ako niyan siguro. Siguro pagdating ko ng 62? mga 60. 60. Oo. Okay. Ako siguro kalagay O mas ano pa dyan. ako siguro kalagay sayang yung social security. Kung kayanin ko maging 62, Mhm. itatry ko. Ang misis ko gusto rin 62. Alam mo, gusto pa nating magkita doon sa Davao, magbabadminton tayo. Alam mo ba, nagbadminton kami sa Davao? Ganun ba? Siya shout out ko ang mag-asawa na nag-invite sa amin na tsuhin at tiyahin ni Lois Obrero na minamahal ng aking anak na si Hans. Mhm. Tsuhin at tiyahin na si si Dandy at saka si Cha. Sila ang nag-invite sa amin Sa badminton? nang maglaro ng badminton Ay, doon sa Davao. Davao City. Doon tayo maglaro kalagay sa Oo, Bangkiruhan. Sa Bangkiruhan. Oh. Di ba, ano yun? Bangkiruhan Bridge yun? Doon banda sa may palengke. Sa palengke. Oh, malapit sa barbecuehan. Naalala ko doon, meron kaming stall doon sa Bangkiruhan, Bangkiruhan Market. Doon kami nagbadminton. Okay. At saka alalahanin nyo, mga kalagay, do not dread retirement. Huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. So ano ang gusto ng misis mo? 62. 62. Ako itatry kong 62, pero damo siguro sa akin 64. Sa amin naman ng misis ko, ang gusto namin 60. 69. 69. Ha? 69. 69. 69. Ayaw namin ng 62, mahirap na. 69. Grabe naman yung retirement na yan. 69, no? 69 ang gusto nyo. Oo. Okay. Mahirap kasi pag Napakagandang numero niyan. Oo. 69. Oo. Yan, napakagandang numero. Okay. So, Do not dread retirement. do not dread retirement. Mhm. Okay. Of course, ang moral lesson niyan is kung kaya nyo, huwag nyo hintayin ang SSO ang pension. Kung kaya niya, Kung ay kaya nyo. At kaya nating dalawa. Ayan. Okay. So, kapatid, huwag nyo kung kaya nyo, huwag nyo hintayin ang SS at saka pension. Pero Yes. pero maganda din na hintayin nyo ang SS kasi pinag-ipunan mo yan eh.
Diba? Tama. Tama, pinag-ipunan mo yan. Pinaghirapan mo. Gamitin natin ang pera. Mm. Okay. Okay. Of Saan course, natin gagamitin? gamitin natin sa mga bagay na may kabuluhan. May kabuluhan. Yung mga investment na magbibigay sa iyo ng passive income. Passive income. Kagaya ng anong klaseng investment? Mga beer house. Beer house. Yan. Ayan. Ano tayo ng beer house? Oh, maganda yan. Okay. Ano pa bang magandang ilagay natin sa beer house? Mga masahista. Mga masahista. Ayan. Okay. Iyon bang mga babae na nasa likod natin kanina, pwede ba silang pang masahista? Ay, hindi. Retired na yun. Yung mga babae sa likod natin, may suggestion ako, kalagay. Ah. Okay. Instead na masahista sila, pwede silang mamasang. Pwede pang mamasang. Masang. Okay. Okay. So, pagtatrabaho pa rin tayo, pero ang mayroong kasabihan na pag prepared ka, you work because you want to, not because you need to. Ayan. At alam mo ko lagay, maganda din yung mag-prepare tayo kasi meron ding kasabihan. Anong kasabihan naman yan? Oh, na the best time to plant a tree was 20 years ago. Yeah. And the second best time to plant a tree is now. Uh-huh. Yan. Very Hindi ka ba nice naiyak? words. Hindi ka ba naiyak sa aking kasabihan? Very nice words. Hindi ka ba naiyak na? Very full of wisdom. Full of wisdom. Gusto kong maiyak pero di ko magawa. Okay, so ano bang mga dapat gawin natin kalagay para Ma-prepare. ma-prepare tayo ng maaga? Okay. Oh. Ang isa sa mga gagawin mo, ano? Oh. Ano ba kalagay? Ano ba sa palagay mo? Sa palagay ko, simple lang eh. Aha. Kung ano man yung na-project mong kikitain, Mhm. dapat wag kang mag-spend ng money na mas malaki as higit pa dun Mas sa higit pa. kinikita mo. Halimbawa, Ibig sabihin, watch your expenses watch and live your expenses. below your means. Yeah. So, Yan. Halimbawa kalagay. halimbawa, kung may sahod kang piso, Piso. huwag kang gagastos ng dos. Dapat Dapat ang gastusin mo yung lahat ng mga expenses mo, operating expenses mo, dapat at least only 60 to 75% of your actual, and the remaining would have to be your savings Ayan. or investment to a passive income. Ayan. Kalagay, babatiin ko ang aking best friend doon sa Pilipinas na si Christine Oplado. Lalaki yan. Lalaki ba si Yeah. Christine Oplado? Lalaki yan, si Christine Oplado. Siya ba yung kumanta ng Opladi, Oplado. Nurse din yan siya Nurse. kalagay. Nurse doon sa Middle East. Sa Middle East? Oh. Ay. Nurse doon sa Middle East. Pero, umuwi siya ng Pilipinas, hindi kami nakita. Oh, Oh. bakit? Nabulag ba kayo? Hindi. Dahil nagsishades kami dalawa. Ayun pala. Kaya hindi kami nakita. Hindi kami nakita sa mata. Saan kayo nakita? Nagkita kami sa dilim. Sa dilim. Oh. Maganda sa dilim dahil kahit sa dilim, Kitang-kita kitang-kita pa rin. Ayan. Okay. So, ano pa ba ang ano pa bang mga dapat nating paghandaan? Oo. Oh. So, alam mo, kalagay na sabi natin dito sa ating mga kalagay na nanonood ngayon, sa ating mga nagtatangkilik nating programa na kagagaling ko sa Pilipinas. Na-realize ko na maganda din pala mag-retire sa Pilipinas. Oh, syempre. Okay. Now, there are things na dapat ninyong i-consider pag mag-retire sa Pilipinas. Sa atin, maganda sa atin dahil meron tayong benefit ng Social Security. Okay. So sa Social Security po, i-explain ko po sa inyo. Sige. At saka doon po sa mga nanonood kung interesado kayo. Ang Social Security po dito sa Amerika, kino-contribute mo yan, kagaya sa Pilipinas, SS ng Pilipinas, habang nagtatrabaho ka. Pag retire mo, 62 ang pinakababa pwede makuha ng Social Security, pero 75% lang. Okay. So, Sa Pilipinas yan. dito sa Amerika. 62? 62. Okay. So, mag-i-increase yan siya habang mas lalo mong i-delay ang pagkuha ng Social Security. Okay. Pero, yung Social Security dito sa Amerika ay perpetuity yan. Okay. Ano bang ibig sabihin ng perpetuity? Ayan. Okay. Ibig sabihin,
hanggang sa dulo ng Ng walang walang. hanggan. Okay. Pero ang maganda sa Pilipinas, 60 pa lang pwede ka na magkuha ng Social Security. Meron ding Social Security sa sa Pilipinas. Okay. So, pero ang problema kasi dito, ang Social Security ng Amerika is hindi enough para mag-retire ka dito kung wala kang other means of income. Okay? Mabuti sana kung meron kang pension. Kasi ang Social Security na makukuha ng isang tao kung magre-retire siya at age 62 would be about 1,500 to about siguro mga 2,400. Okay. Every Yeah. month. Every month. Okay. Pero tataas yan habang magsi-64 ka, magiging siguro mga 2,000 to 3,000. Pag mag-70 ka, magiging 3,000 to 4,008. Ganyan. So, paakyat ng paakyat. So, you get the the logic. Pero sa Pilipinas, isa lang. So, constant lang. Kung meron kang 16,000 all the way every month. Okay. So ngayon, sa Pilipinas, kakayanin mo kasing mabuhay doon pag meron kang in dollars, okay, or in peso na lang para mas madali, about 50 to 60,000 monthly granting, bayad na lahat ng mga expenses mo. Mhm. Okay, meron ka ng bahay, so babayaran mo na lang ang iyong mga taxes, ang iyong mga sasakyan, gasolina, ganyan. So 50 to 60, it's comfortable. Pero sa Amerika, hindi yan siya komportable ang $2,000 na monthly mo. Are you So, talking about per person or sa dalawang tao? sa dalawang tao, sa mag-asawa. Sorry po, hindi ko na po na-explain. Sa mag-asawa. So, ngayon, dito sa Amerika, you have to have at least mga 6,000 pinakamababa. Granting bayad na yung bahay mo, wala kang monthly sa sasakyan mo, so you just pay taxes and everything. Pagkain, health insurance, lahat. So, ngayon, talagay, ano po ba ang pros and cons kung sa Pilipinas tayo magre-retire? We're talking about, ang ating topic ngayon is maganda ba or mas beneficial ba Ideal ba? sa atin na let's just say dito tayo nagtatrabaho sa labas ng bansa, okay, na mag-retire sa Pilipinas. Ano ba ang pros and cons kung mag-retire tayo sa Pilipinas? Okay. Okay. So yan po ang i-discuss natin dito sa ating usapang kanto. Ayan. Okay. Sige. So, ano po bang maganda na benefits pag mag-retire ka sa Pilipinas? Number one, Ah, ang pera mong nakukuha dito sa Amerika at nalaan mo, na-save mo, mhm. pagdating sa Pilipinas, ang purchasing power is Malaki. mas malaki. Mas malaki. Right now, the current rate is 57 pesos to a dollar. Ayan. So, imaginein mo, sa isang dolyar mo, Mhm. merong 57. Mhm. At yan ay pag inano mo pa plus minus 10 years from now, so that you will be either 60 or 62. Mhm. I don't know kung yung 57 will be much larger amount or much smaller amount depending on the world market. Mhm. So I'm assuming that by that time when you retire, yung 57 is magiging 67 na yan. Ayan. Okay. So, ipapaktor mo din doon na kalagay na pag mag-retire ka sa Pilipinas, ipaktor mo din Mahal din ang ang mahal inflation. din. Yeah. Okay, ang inflation. And of course, i-factor mo rin. Kasi ang ibang mga tao, sasabihin nila na, tutulungan ako ng anak ko, but would you really expect that your kids is gonna help you? No. Okay, so, Because ito lang ang principle ko na sa ano. Yung nabubuhay pa yung tatay ko, sabi niya, when I grow old, your responsibility is not towards me. Your responsibility will always be towards your kids. So you will not expect your kids to have a responsibility towards you, but their responsibility should be cascaded towards their kids in the future. So ganun lang yun. Okay. Okay. At saka maganda din maganda din ang advantage natin na nandito tayo nagtrabaho sa sa labas ng bansa ng Pilipinas is yung tama ka, yung buying power natin doon sa Pilipinas. Okay, yung buying power. Pero
alam mo kalagay, isipin mo rin kalagay, isa yan sa advantage. Pero ang disadvantage din, aside sa inflation na sinabi ko, is pag-uwi tayo ng Pilipinas, we will always have the moral obligation to help other people. Dahil nakakaangat tayo eh. Di ba? So, nakakaangat tayo. Kaya isa din 'yun ang isa din 'yun sa diniscuss natin kanina na bakit tayo magre-retire na maaga. Of course, quality of life. Of course, meron pa tayong energy para mag-venture ng business or hobby. And of course, number 3 is meron tayong purpose sa buhay na mga gawa natin na hindi tayo dapat maging 70 anyos bago mag-retire. Okay. So, nakita mo ba yan, na-foresee mo ba yan talaga na marami kang mga pamangkin na 3rd degree, 4th degree, 5th degree, 7th degree, 10th degree, 11th degree na kakatok sa'yo at sasabihin na, Tito, pahingi naman ng tuition dyan. So, isa ba yung advantage or disadvantage? Isa ba yung, Sa ano akin, ang masasabi mo? sa akin ano yan? Sa akin hindi yan problema. Okay. Kasi kung meron akong extra, pwede ako magbigay. Okay. Pero kung nakalaan yung pera ko, hindi ako magbibigay at hindi ako mahihiya na tumanggi. Tama. Tama din yung kuro-kuro mo at sagot mo kalagay. Kasi merong kasabihan kalagay na you have to love yourself first before you love others. Remember, you cannot pour from an empty cup. Okay, empty cup. Okay. You cannot pour from an empty cup. So dapat punuin mo muna ang sarili mo bago ka magbigay. Eh kung walang-wala ka na, hindi mo kailangan magbigay. Kung magagalit sila, magagalit sila. Hindi mo kailangan magbigay. Okay. At saka yung sinasabing pautang, hindi naman talaga Pautang yun, hindi pahingi yun. pahingi yun. So, you might as well give a little bit of something na hindi mo i-expect na balikan ka. Okay. Tama yun. Okay. So sa akin, kaya hindi ko masyado binibigyan ng ano yun. Kasi hindi ko magiging problema yun dahil ako, kapag hindi ko naman gustong magbigay, hindi ako nagbibigay. So, and my relatives know that. So, Okay. Alam mo ba kalagay na napanood akong video na about retirement in the Philippines. Sa video na yun, sinabi niya ang top 10 places kung saan pwede mag-retire sa Pilipinas. Pero it's a subjective na opinion. okay. Okay, subjective So, opinion. ano yung top 3? So, actually, nasali doon sa top 10 ang, of course, Cebu, Cebu, nasali ang Bohol, Bohol, nasali ang Tagaytay, at saka meron pa isa, Bukidnon. Bukidnon, of Hindi ko course. na hindi ko na maalala yung hindi ko maalala Cagayan. Okay, Cagayan. So yung 5 na na-mention ko nasali pero hindi ko na maalala yung 2. Pero ang top 3. Okay, ang top 3 kalagay. Third, ang Davao. Okay. Actually kalagay nung nandoon ako sa Davao, I love Davao. Okay. Ang problema kasi sa Cebu, okay? At nakausap ko, actually na-meet ko and I was honored to meet him in Boss Coffee Club, ang dating mayor ng Cebu na si Alvin Garcia. Okay. Pero nasabi ko yata habang nagkikwento ako doon sa aking sa isang nakilala ko rin na Amerikano na the problem with Cebu is they created so much infrastructure. Ang daming infrastructure sa Cebu. Okay. Pero walang daan. Walang daan. Walang daan ng Cebu. Okay. But I think it's one of the Garcias, Gwen Garcia, na meron siyang gustong i-project na gagawa siya ng access road from Carmen yata, north of Cebu. Kasi paliko yung parang pupunta ka ng north, letter L yan parang reverse L So from somewhere from Carmen or Sugod, magko-cross sa bukid hanggang Balamban. Okay. Pero that's the issue. That's the issue of Cebu. Ang dami na infrastructure, sobrang sasakyan. Dahil sa traffic na. Sobrang sasakyan and believe me kalagay, ang mga millennials ngayon, they find a way na maraming pera. And we're talking about retirement earlier. Millennials wants to retire at age 50. 50. At age 50. Hindi na kagaya nung kagaya natin ng mga a little bit older millennials. Okay?
na gusto ng mga 60s, mga ganyan. O sila 50, 40s pa lang, they're preparing. Oh. So, That's true. so anyway, yun ang problema ng Cebu. So, top 3. I love Davao kasi ang Davao malapad. Okay. Controlled ang mga infrastructure although nagsisimula na yung Davao, and Davao is safe. Okay. Kasi kahit pa maglalakad ka ng alas 2, alas 3 ng maaga, may makita yung mga military visibility. Okay. So, at traffic is not terrible in Davao. Hindi siya terrible. May traffic din, pero makakaabot ka compared to Cebu, makakaabot ka sa Davao ng 15 minutes compared to Cebu na 2 hours. 2 to 3 hours dahil sa congestion, dahil sa traffic. Okay. Third ang Davao. Number 2, Kalagay. Sa kanyang vlog nitong panood ko sa YouTube. Number 2 is Dumaguete. Dumaguete. Have you been to Dumaguete? Oh, several times. Ako hindi pa. Dumaguete is a very nice city. It has a lot of old Spanish mga structures. In fact, one of the oldest schools, Siliman University, is there as well. Tapos you can see the old forts sa pier. Tapos very nice countryside. So, hindi pa ako nakapupunta ng Dumaguete, pero babatiin ko yung kaibigan naming pastor, si Pastor Gordon, at saka ang kanyang asawa na si Bella. Nasa Dumaguete sila ngayon, taga Dumaguete sila. Okay. Marami akong mga kaibigan taga Dumaguete, si Patrick at saka si Sheila Tan. Oh, taga Dumaguete din. Si ano din? Si Lily. Si Lily Kemp. Oh. At saka hulaan mo kung sino pang taga Dumaguete. Sino? Si Gary. Si Gary Kemp. Gary Kemp, taga Dumaguete din yan. Taga Dumaguete talaga siya. Taga Dumaguete talaga siya. Napunta lang siya dito sa Amerika. Mga lumad pala sila, mga Kemp. Lumad. Mga Kemp. Taga Dumaguete. Taga Dumaguete. Dumaguete, Houston, Texas, si Gary. Okay. At saka number 1, alam mo Kalagay, hindi pa rin ako nakapunta dito. Pero I didn't expect this one. Dapitan. Maganda sa Dapitan. Alam mo, marami ka nang napuntang lugar. Kasi marami kang mga investment ng mga negosyo. Meron ka sa Cagayan, nakapunta ka na ba ng Dapitan? Dapitan, oo. Pinuntahan ko yung bahay ni hero natin, si Rizal. Si Rizal. Yan, nagpuntahan ko yung bahay niya. Mismo bahay niya nung in-exile siya ng excommunicado siya ng Spain. Tapos pinunta siya doon siya nag-perform sa kanyang ophthalmology surgeries doon sa Dapitan. Imagine that particular time in history na kasi itong ophthalmology, it needs mga microscope to operate. I have participated in a couple of ophthalmology surgeries. Mga halimbawa, extra lens capillary extraction. It needs a microscope kasi yung mga instrument maliliit. But imagine Rizal doing that. Ano pala to si Rizal? 18th century, 19th century pa. Ginawa na niya yun sa Dapitan without the advances. No? Ibig sabihin si Rizal meron siyang eagle's eye. Meron siguro siyang eagle eye o anong klaseng procedure ang ginawa nila dahil kasi dapat instrumentation mo dapat talagang sterilized. Doon panahon na yun siguro Bunsen burner lang yung ginamit nila. But anyways, I digress. Dapitan is a very nice place. Bago tayo magpatuloy, Kalagay, babatiin ko ang aking classmate. Pa-shout out from San Francisco, Kenneth Renegado. Ay, Kenneth Renegado. Matalino yan si Kenneth. Matalino? Mas matalino ba siya kay Debbie Pelodonia? Si Debbie Pelodonia, matalino din yan. Pinsan ko yan. Pinsan? Si Debbie Pelodonia, alam mo, alam ko na kung saan siya magre-retire. Saan? Nakapunta ka na ba sa Pagadian? Pagadian City? Oo. May-ari na ng hospital yan. Sa Pagadian City? Sa Pagadian City, doon magre-retire. Ay, ang ganda. Si Debbie Peldonia at ang asawa niyang si Jojo Peldonia. Taga Pagadian City. Si Jojo talaga taga Pagadian, si Debbie taga Iloilo. Itong si Jojo, ano siya, ang mga kapatid niya, mga doktor. Mga doktor, mga kapatid niya. So, they already have investment na pinag-usapan natin ng investment kanina.
ano na sila, doon sila mag-retire at doon sa kanilang hospital. Sa hospital. Alam mo ba anong trabaho ng aking pinsan pag mag-retire siya doon? Ano? Sa hospital, embalmer. Embalmer. Hindi, biro lang. Coroner. Coroner. Hindi corona yung beer. Oh. Okay. So, yeah, dapitan. At saka babatiin ko rin itong, happy birthday sa aking asawa. Happy birthday, 35 years old. 35 years Hindi pa old. ngayon, hindi pa ngayon. Sa ngayong Wednesday pa, Miyerkules pa. Yan. Pakis Happy naman birthday. sa siya. Pakis naman. Ayan. O, driver na ng ambulance yung pinsan ko doon. Ayan. Okay. So, speaking about dapitan, ang kaibigan natin na nakilala mo na yan sa mga party-party namin, Oo. si Ruben at saka si Mabel Wong. Ay, si Ruben at Mabel Oo. Wong. Oo. Mag-ano sila doon, may negosyo sila tatayo sa dapitan. Oo. Doon sila magre-retire. Alam mo ba anong negosyo nila? Ano? Boarding house. Boarding house. Alam mo ba anong qualification Ng boarding house? ng boarding house? Na yung matutulog sa boarding house? Na mga renter. Ano? Babae lang. Babae lang. Anong babaeng hayop? Hindi. Babaeng baka, hindi. Babaeng tao. Siyempre, babaeng may estudyante. tao. May estudyante. Estudyante. Tapos, merong age, merong Age age limit. bracket, age limit. Oo. 18 lang. 18 Hanggang and 24. 18 to 24 lang. Pag 25 ko na, Hindi doon na. ka na sa nursing home. Ayan. Nursing home na. Grabe ito, si Ruben Wong. Displeasing personality pa. Si Ruben Wong daw ang magsiscreen. Siya ang mag-interview. Siya mag-interview. Ayan. Director yan ng Intercontinental. Ngayon, siya ng director sa boarding house pag mag-retire siya. Director ng boarding house yan. Chad Salas. Chad Salas, how are you doing, man? Meron siyang TikTok channel, si Chad Salas. Chad Salas, hey, how you doing, man? I hope you're enjoying. I know you don't understand. Just click on your, what do you call that, man? Yung translator. Just click the translator. Yeah, Hey, the brother. Google Translate. Yeah, translator. Yeah. I didn't have chance watching your TikTok channel because I don't have a TikTok yet. If you could probably attach it to I think it's Facebook. gonna be banned now. Is it banned? Ha? Aba na ba? They have 9 months to sell. 9 months to sell ang TikTok. Ayan. Okay, Chad Salas, how you doing, man? Enjoy the show. Stay back. Okay, at saka babatiin ko yung aking kaibigan na nasa San Antonio, si Annabel. Annabel Rama. Sino? Sa San Antonio, si Annabel, ang aking kaibigan. Ay, Annabel. Yan. Hi, Annabel. So, dapit. Number 3 ng napanood ko is Davao. Ano ba yun? Dumaguete. Dumaguete At saka, and Dapitan. matanong kita kalagay, nasan bang alam ko ikaw nagre-prepare ka na rin, pero pareho tayo ng saan ka ba mag-retire sa Davao? Anong lugar ba? Obrero ba? Sa Obrero. Sa Obrero, Meron kaming sa Obrero. Pero ang plano namin Ako talaga. sa Matina. Sa Matina. Sa Matina. Malapit sa shrine para Malapit sa shrine. malapit ka sa Kaharap Panginoon. ng BGC. Kung nasaan ang bahay ni Duterte. Sa Global City. So, malapit sa Ikulan. Malapit sa Ikulan. Yan. Doon kami doon tayo ikikip rin natin yung mga ibang mga mga matitirhan natin sa Cebu, ikaw sa Cagayan. Cagayan. Pero ano bang mga investment na pinaghahandaan mo? Ay, mga mga maliliit lang na mga bagay-bagay Kagaya na na. hindi nagkabagay. Kagaya na ano mga lugar-lugar yon? Merong may lugar sa Butuan, meron din sa Davao, at meron din sa Cagayan. Na-mention Butuan. Butuan was also one of the top 10. Gusto, itong nag-post nito, mahilig sa Mindanao. Bacolod was the other one. Bacolod. Okay, Bacolod. Na-complete ko. So, yeah. Shout out pala. Meron kaming lupa sa Soriano na binibenta namin, ha? That's 1 hectare land in Soriano, Agusan del Norte. Ayan. Yan, ha? Meron Doon sa din, mga interesado. okay, meron din kami, shout out din, meron din kaming condominium sa Miduri, Cebu. Ayan. Ibebenta rin namin yung condominium sa Miduri, Cebu. Pero alam mo, yung kaibigan namin si Margo Homes na broker din, gusto din niyang
tutulungan din niya kami. Mm. Odette Morales, shout out! Shout out. Shout We out. miss you, Odette. We miss you, Odette. Kumusta ang California girl? Yes. Yan, California girl na si Odette Morales. Uwi pa ba ng Houston to? Ewan ko, baka hindi na umuwi yan. Baka ayaw na umuwi, ha? Baka ano na. Baka maiyak-iyak yung ating dito, yung ating isang kaibigan dito, Oo. si J-Lo Walk. Mapapaluha-luha. Mapapaluha-luha. Hindi na magbibigay ng retaso yan. Malamig daw there. Malamig sa? Saan? Saan banda? Sa Saan California. bandang California, ha? Malamig saan? Di ba sa banda sa may Tijuana? Sa Tijuana, Mexico. Tijuana, Happy Mexico. 5 de Mayo. Happy 5 de Mayo. Kumusta 5 de Mayo na? Cali. Saan ka nga banda sa California? Sa North Cali. North Cali pala. So, Ayan. kapatid, bago tayo meron ka pa bang idadagdag? Sa prepare nila, dapat, yun nga, i-recap. Prepare when you're young. Okay. Make sure you don't spend much. Make sure that you do not go beyond your means. Okay. Make sure you plan out your future and have like investments, passive income investments na as early as while you're still working. Okay. And pick up a place. Ayan. Pick up a nice place for retirement that has good health care, good police visibility or like low crime Safe? rate, Low crime rate. has a very fast like emergency response. Halimbawa, kung may mga 911 ganun. And make sure that your ano ba tawag niyan, yung mga investment mo are already prepped and ready to go. Pero ang tanong ko, na-mention mo 911, meron bang 911 sa Pilipinas? Meron. Sa Davao, meron. Pero sa iba, sa Cebu, wala. I think they have their own equivalent of 911. Abay. But in Davao, I can assure you there is kasi yung kamag-anak ko doon, shout out sa mga kamag-anak ko sa Davao. They've availed of that several times. Pero kalagay, magandang negosyo yan. Pero hindi 911, ang inonumero ko dyan. 69. 69. 69. Pag may emergency, 69. 69. Para madaling maalala. Madaling maalala. 911, si makalawa makakalala niyan. 69. So ano pa kalagay? Ano ba mga example ng mga negosyo mo? Ay ano lang, mga real property lang naman. Real estate, di ba? Real estate. Maganda din ang real estate. Mayroon din tayong mga konting mga Tsaka farm. mga konting mga napundar doon. Alam mo kalagay, idadagdag ko lang nakapunta kami ng Samal. Yung mention mo kanina. Meron akong nakuha doon na maliit lang sa kaming mag-asawa. Siguro in investment lang, hindi naman namin talaga titirahan kasi kung tayo ba kalagay, i-imaginein mo kung Para lang nalagay ka ng pera sa bangko niyan. kung 60 year old tayo kalagay at doon tayo sa Davao, gusto mo bang tumira ng Samal? Paano yan? Pag mag-badminton tayo, pag pag kakain tayo ng barbecue, mag-iinuman tayo ng beer. Tapos gagamitin natin yung helicopter natin. Para makapunta tayo. Hindi naman tayo singyaman ni Daniel Maya. At saka ni Faye Maya na may mga helicopter. Yun na lang Skylab. Telegrama na lang. Pero I would love to live in a city. Okay, gusto ko. And a city that never sleeps. Alam mo yung paglabas mo, meron ng Starbucks, 'di ba? Meron ng tinapay sa Julie's. Sa Julie's Bake Shop. Kung nagugutom, pwede naman tayong kakain ng buffet sa Nanay Bebangs. Shout out sa Nanay Bebangs. Kung wala naman tayong pera, pwede tayong kumain ng pares na unli rice. 99 pesos. Unli sabaw at unli rice. Yan. Okay, kalagay. Ano pa magdagdag mo kalagay bago tayo magpapaalam sa ating mga kalagay dyan? Ano lang? Dapat lang nilang tingnan. Ay, shout out mo pala. Si Odette Morales, yayamanin yan. Totoo yan, yayamanin. My friend, Marlon Reyes. Kumusta, mi amigo? Viva Mexico! Hindi yan sa Mexicano. Ano yan siya? Venezuelan. El Salvador. El Salvador yan. Pero happy 5 de Mayo. Wala silang 5 de Mayo. Wala 5 de Mayo pa. Wala silang kasi sa Mexico lang yan. Mexico lang yan. Pinsan kong si Roxanne Laurel.
Locsan. nanonood ng Anak ba yan ni Doy Laurel? hindi apo. Apo. Hindi, Ni hindi. Doy Laurel. Hindi. Ang tatay niya si Mr. Laurel. Chuhin ko nasa Seattle ngayon. Seattle, Ang tatay Washington. nanay niya. Okay. Mayroon ka pa bang dagdag kalagay? At bago tayo magtatapos. Oh, basta importante lang na pag nag-retire kayo, siguraduhin yung Matigas pa. matamasa nyo yung inyong gusto. Dahil hindi nangangahulugan ang mag-retire kayo. Matanda na kayo. Wala na yun. Wala Ah. nang papaganuhin. Wala nang, you're not looking forward anymore. Yeah. Retirement should be a time to look forward to so that you can enjoy your life with your partner and Badminton your pa rin. family. Badminton pa rin tayo. Yan. Magbabadminton pa rin tayo. Ayan. Badminton pa rin tayo. Idol niya para si Doy Laurel. Ayan. Okay. Belated happy birthday sa nanay ng ating kaibigan si Marisa na nag 100 years old. 100 years old si Oh. Marisa din. Congratulations to Marisa Magbo for getting the 100,000 when you reach the age of 100. 100 years old. Oh. Ay, alam mo ba ang kanya nanay malakas pa, naglalakad pa. Sumali pa ng Ironman. Yung nanay niya, Ng nanay niya. akala ko hindi Ironman sinalihan. Ano? Triathlon. Mali pala ako, triathlon, sinalihan ng nanay niya. Oh, okay. Marami akong pasasalamatan kalagay kung okay lang O ha. sige, pagpasalamatan mo na yan. Pasalamatan ko ang nanay ko na nag-aruga sa amin simula nung bata pa kami hanggang ngayon nang umuwi kami. Nagpakain sa amin ang aking mga kasambahay na si Regine at isang kasambahay namin na si Miluna na isang teacher na ngayon pupunta na ng Maryland. Wow, congratulations. Okay. Ang aming driver na si Tupe, si Christopher Tupe, binigyan ko ang aming driver ng relo, kalagay. Aha. Murang-mura lang. Aha. Kenneth Cole lang naman Kenneth ang Cole. binigay ko na relo sa aming driver. Itong driver namin, magaling. Alam mo ba kalagay? Kasi sabi nila, pag driver, Sweet lover. Yeah. Si Tupe. Okay, ayan. Alam mo ba kalagay ang aming driver? ano? Lahat ng gusot, nilulusot. Ay, Ayan, nako. ang aming kalagay. Okay, nung nasa Davao kami kalagay, nasa Obrero kami next day. Hindi ko Oh. alam kung sa bandang bahay nyo, malapit ba sa Gmall? Oo, malapit lang sa gym. Okay, ang nastayan namin, sa likod ng Gmall, ang may-ari nun, isang kaibigan ni Bybee. Kaibigan din namin, best friend ni Bybee, na nandito na rin sa MD Anderson, sa isang nurse, dito sa Texas. Si James Hadja, isa shoutout ko. Salamat sa pagpatira sa amin doon sa iyong Airbnb. Si James Sadja. Si James Hadja. Hadja. Si James Hadja. Oh. Okay. Mahimbing ang aming tulog sa Indian ba siya? hindi Filipino. Filipino? Oh. Kala ko Indian. Pero mistiso. Mistiso Oh. Indian. Hindi, kalahating Spanish, Ah, okay. kalahating sardines. Spanish sardines. Si James Hadja. At saka ang isa naming kaibigan din doon na dating nurse sa London na nag-retire ng 3 years ago. Aha. Okay? Hindi pa nag-50, nag-retire. Yan ang retirement. Yan ang- Yan ang retirement. Na nag-drive sa amin. Pumunta kami ng Samal, pumunta kami ng Lanang, pumunta kami ng Mintal, pumunta kami ng Cabaret, Hindi kami dinala niya ng si Pablo Reyes. Pablo Reyes. Pablo Reyes, dating nurse sa London na isa na ngayong negosyante, kontraktor. Okay. Alam mo bang maganda ang real estate doon? Nagpatayo siya ng bahay worth 4 million, binentang 12 billion. Ako. Grabe. Parang tubong lugaw. Tapang tubong lugaw. Pablo Reyes, maraming salamat. Maraming salamat din sa Ikawalo family, June and Ikawalo. Ikawalo family. Okay, kaibigan ko yan, si June at saka si Joanne. Okay, dahil nakatin kami ng kasal, ninong-ninang kami ng misis ko. Aha. Ng anak niyang si Wico at saka si Pangilang anak? pang eldest nila. Pang isa? Isa. Ah, Isang anak. Si Wico ay bumalik na ngayon sa London. nasa London na. Sa London. Okay. At saka ang asawa niyang si Rian ay taga Sambuanga. Taga Zamboanga. Salamat din sa parents ni Rian na in-invite kami. Okay, maraming salamat. Okay. At saka salamat din. Papasalamat ako. Alam mo ba kalagay na meron ka pa bang pag-ibig doon?
Ang pag-ibig ko, dinala ko na dito. Oo, ako pag-ibig ko rin dinala ko dito. Pero yung pag-ibig contribution, ibig sabihin ko. Ano si Maya? Wala na. Ako talaga meron pa kami pag-ibig doon. At saka kinuha namin ang aming pag-ibig dahil hindi naman kami magagamit ng pag-ibig para magbumili ng bahay doon. Pero tumulungan kami. Isa ang tumulong sa amin na napadali ang aming buhay sa pag-process ng pag-ibig. Si Mr. Van Pipito. Tandaan niyo to. Pag napunta kayo ng Cebu, meron kayong kailangan sa pag-ibig, hanapin nyo si Van Pipito. Pipito. Okay. Alam mo ba kalagay na also nagpaano kami doon, ano kami doon. Nagpaano kami. Oh. No, si Van Pipito ay napakabait na tao. No, napakabait na tao. Tinulungan kami. Kusang loob. Kusang loob kalagay. Oh, kusang loob. Kusang loob. Oh. Hindi kusang labas, kusang loob. Kusang loob na tinulungan kayo. Tinulungan kami. Yan ang mga magagandang klaseng tao Yan. na tumutulong. Yan. Okay. Van Pipito. Alam mo ba kalagay na nagpanotaryo kami? Oo. Notaryo. Ang una namin pinuntahan ng notaryo kalagay. Sinadж kami 2,000. 2,000. Si Attorney Victor Nere. Grabe naman. Artista yata yan. Dating artista, ngayon abogado na. No, pero hindi ko alam kung artista siya, pero medyo may kamahalan si Attorney Victor Nere. So nung nagpa-notaryo na naman kami sa isang document, tinulungan kami ni Attorney Alfred Mayol. Ay, Attorney Alfred. Taga Cebu ba yan? Taga Cebu. Oh, Attorney Alfred Mayol, maraming may salamat. mga kilala ko mga mayol, pero sa lumipat na ng Cagayan dating taga Cebu. At saka ang kanyang kapatid na si Steven Steven Mayol. Mayol. Tinulungan kami. 500 lang. Sa dalawa. Malayo sa 2,000. Okay. Pero maraming salamat. Attorney Alfred Mayol. Tinulungan din kami, kapatid. Meron kami nabiling maliit na lupa doon sa Balamban, Cebu. At dinrive kami ng mag-irog na si Ernest Legaspi at saka si Margo Holmes. Si Margo Holmes isang broker namin. Maraming salamat Ernest Legaspi and Margo Holmes. And of course, bago kumpare ko ang aking bagong kumpare na nakilala na ninong din sa kasal ni Huico at saka ni Rian, si Frederick Alvarez, isang public servant. Okay. Hindi ko muna i-break ang news, pare, pero meron siyang pinagsiserve na isang natatakbo ng senador na ikakampanya. Alam ko meron ka rin ikakampanya eh. Wala ako, wala. Kailangan natin na may mga connection tayo doon sa Sila ang kailangan mag-connection sa akin. Oo, tama. Ako Hindi lang. ako kailangan mag-connection sa kanila. Tama. Tama din. Pero mabuti din na mayroon tayong mga kaibigan. Ang maganda sa aking kalagayan po, mga kalagay, kumpare ko po itong aking connection na si George Lim. Ayan. Okay. So, sige. Ano na kalagay? Yan. Meron ka pa bang Wala na akong, mga parting words? wala na akong parting words. Naubos na yung parting words. Mga parting words o kaya parting time. I remember the days that you here with me. Ayan. Yan. Parting time. Nakanta. Okay. So, ano pang babatiin natin? Aside sa asawa ko. Ayan. Binati mo na ba siya? Binati ko na. Binati ko na ang aking asawa. Advance happy birthday. Ngayon natapos mo. Advance happy 35th birthday. Ngayon natapos mo nang i-greet yung asawa mo. Ang asawa mo na naman i-greet mo. Hindi yung iba mo namang asawa i-greet. Ayan. Maraming salamat Mr. and Mrs. Lim sa cake. Maraming salamat. Maraming salamat. Walang anuman. Walang Maraming salamat. Yan. Sige, sana naman ay marami kang natututunan ngayong araw. Hindi lang sa mga joke, kundi dun din sa mga pang-araw-araw na dapat yung gawin para sa future niyo. Alam mo kalagay, mga 2 buwan na napapansin ko, hindi pa rin natin kasama ang ating pangatlong host na si Jober. Kasi Tapos na ba maglaba yun? hindi pa siya natatapos. Hindi pa siya tapos maglaba. Mayroon pa siyang tinatapos kasi gagabundukin ang lalaban niya. Ay, nako. Gagabudukin ang sino ba nagpapalabas sa kanya?
Siya lang. Siya lang. Oo. Kusang loob. Masunurin. Makusong loob. Okay. Tama. Mabait. Tularan nyo. Tularan nyo siya. Dapat tularan. Tularan nyo siya. At gayahin. Jover and Jover Hamre. And Hambre. Okay. Paano kalagay? Sige, hanggang dito na lang. Hanggang dito na lang. Salamat sa pagpapanood ng aming programang Kamustang lagay mo kalagay?